namin yung police. Papunta na daw. Ayan, basag na basag yung kanya. Honda Civic no guys. Medyo matagal lang yung police no. Kahit pa paano alam nyo yung gagawin kapag ka na-accident kayo. Napagdating nyo dito, hindi din basta-basta yung pagdadrive. Ayan guys, papasok tayo ng work. And nagkaroon tayo ng accident guys dahil na rear end tayo. Pakita ko. Ayan yung nakabangga, nasa I-55 tayo. Grabe, wasak yung sa harapan niya. Yung sa likod ni Kenya, hindi masyado. Pero highway to, ang bilis ng takbo kanina nung nasa likod ko. Kaya nung may huminto sa harapan ko, nag-brake ako. Ayun, na-hit niya ako. And ayun, tinawag na namin yung police, nakuha ko na insurance. Update ko na lang siguro later. So ayan guys, naantay na lang namin yung police. Papunta na daw for assistant kasi gusto ko lang din i-file yung report dahil di mo alam baka hanapan ng police report lalo na sa Tesla. Okay naman, na experience ko na din yan kay Genya, kay Nemi. Yung likod is na rear end din ako, pero ito ano ba tawag na ito, ganun din, rear end din. And kailangan nating i-file ng police report no, so para at least documented lahat. And para kung may hanapin man sa pag-claim ng insurance, hindi tayo mahirapan. Nag-exchange na kami ng ng information. Bali na-picturean ko na insurance niya saka yung driver's license niya. Yun sa akin, yun, binigay ko lang yung driver's license ko pero hindi ko binigay yung insurance. Ayan. And tingnan natin kung anong mangyayari. Nag-call in na ako sa work. Currently it's 7 AM and hindi ko alam kung anong oras dadating yung police, so naisipan ko mag-call in na lang. And hindi ko alam kung anong magiging proseso, kung ma-schedule na agad sa Tesla accredited repair shop. Pero kasi namaya papakita ko sa inyo yung likod, hindi naman ganun ka-damage. Tingnan natin kung ano mangyayari, pero mostly lang naman ipa-file lang naman, hingi lang tayo ng assistance na makapag-file ng police report. And yun nga, tulad ng sinabi ko, para maging documented lang na. So pakita ko yung likod. Ayan guys, ito yung likod. Medyo maingay, nasa highway tayo So tingnan nyo naman to guys. Ayan, gas-gas lang yung inabot ni Genya talaga. Pero kasi sa Tesla medyo kailangan, and syempre ayaw mo naman ng mga gas-gas na ganyan. And then yung dito sa ayan, basag na basag yung kanya. Honda Civic no guys, pero tingnan mo yung binangga niya. Ayan, parang gas-gas lang kay Genya. Ayan, nasa highway tayo, nasa shoulder tayo. Medyo nakakatakot kaya stay lang tayo kasi ang bibilis ng mga sasakyan guys. So same lang din to kay Genya, na nung binanggat na rear end din ako. Sobrang konti lang yung damage, hindi ganong kalaki. And ang naging problema lang ata nun kay Genya nun is yung camera. And then chine-check ko yung sasakyan, okay naman yung camera ni Genya. Kaya ayun, sensya na guys. Nagulat din ako medyo shaky ako nung kasi pagka biglang may bumangga sa likod ko na sobrang lakas, naalog ako. Pero okay naman ako, I think I'm okay. I assessed myself kanina, okay naman. Wala naman ako nararamdaman. Ayun nga, nandito na tayo sa bahay guys, no? So yun, nakapag-file na tayo ng report. And medyo matagal lang yung police, no? And ayun, andito na tayo sa bahay. Sorry guys, medyo di na ako tumuloy pumasok guys, nagpaalam na ako. Understand naman nila kasi it's an accident.
And although walang di naman ako nasaktan or whatsoever, pero ayun, ano lang eh. Pero tingnan mo hal, yung bangga dyan si Andrea. Ayan, nag-vlog ko lang yung wala sana ang balak mag-vlog today guys, pero baka makatulong. Kaya nga, pero pangit kasi tignan kapag basag yun sa kanya eh. Ito ano bang tawag na ito? Yung tibay nung Tesla. Nung Tesla. Nung nakaraan, Jeep Wrangler, Jeep, yung bumangga, Cherokee, kay Nemi, pero walang Ito, sa highway ito nabangga, pero tingnan mo. Gusto mo tignan? So ayan, pakita ko ulit guys yung yung damage kay Kenya. Ayan guys, parang wala naman eh. Ayan, medyo yung gas-gas lang talaga dito. Pero dito ayan, ito yung gas-gas. Niisip ko kung may dent eh. Wala naman. Ito mostly, ayan. Ito yung na-damage sa kanya. Ayan, saka yung plate. Saka ito. Ayan. So, ayan. Pero sa malayuan, hindi naman halata. Yung bumper lang talaga. Dito parang wala nga dent eh. So, tingnan natin kung bubukas guys. Ayan, bubukas naman siya. Ayan. Okay naman. Pero yun. Siyempre, ayusin ng Tesla yan guys. And sagot ng insurance niya, ano lang is kung kailan. Kasi alam ko sa Tesla is by appointment and matagal. Hopefully itong pa-end na rin naman yung year eh. Hopefully natapos na nila yung mga backlog nila. Pero ayun, nung nakaraan kay Nemi, ang schedule nito umabot ng 1 buwan eh. So ito sana less than 1 month. Pero nung inayos nila to parang 1 week lang. Ito, tingnan natin. Wala naman mga nasirang sensor. Ayan. Pasok lang ako. Kain muna kami breakfast ni Andrea. Ayan guys. So, andito na sa bahay. Nagluto ng breakfast si Andrea. Kasi alam niyang uuwi ako. Ayan. And then, may sabi siya cordon bleu. Ewan ko kung niluto niya yung cordon bleu. Ay, hindi nandito. Ayan, niluto niya. And kung makita nyo guys, medyo hindi ko na blinag nung kasi kakauwi lang namin galing bakasyon. And nag-decorate na kami ng mga ng mga Christmas decor sa loob ng bahay. And yung sa labas na lang, konti na lang sa labas. And tinayo na pala namin yung Christmas tree namin dun. Ayan. Ayan, may automatic na siya na nabili namin sa to guys, Home Depot. $99, 7.5 inches. And may naka-attach na ano bang tawag nito? Na lights. So, may remote siya. Para sa akin, good deal yan. Kasi may nakita kami sa Costco, nasa around, siya I think, 400. And ito, nasa 99 lang, no? And ito yung yung multicolor. Ayan. So, pwede ka mamili kung light or multicolor. So, wala pang mga nakasabit dyan, guys, kasi naghanap pa kami nung hindi madaling mabasag. Kasi si Klein nga, pinipitas niya eh. Ayan. So, ito, may nabili kami. Pero $3 lang to guys. Sabi dito, ayan shattered proof. So, plastic siya. Hindi madaling mabasag or hindi nababasag. And yan. And ayun din, So, yan yung mga ikakabit namin. May mga decoration na kami nilagay. Pa-konti-konti. Yung iba, hindi pa namin na tatanggal sa basement. Pero yan, nagkabit na kami ng mga ganito, mga ganyan, sa mga pinto. Yan yung table namin. May Santa hat na. And guys, tensya na guys, wala lang, napablog lang kasi ko ngayon dahil feeling ko need ko i-share yon event na yon. So, ayan, para maging cautious din kayo guys, and kahit pa paano alam niyo yung gagawin kapag ka na-aksidente kayo. So, una nga pala guys, ang dapat nyong gawin is stay relaxed, assess yourself. Importante dito kasi is yung health nyo. Kung may yung damage sa sasakyan,
parang ano na yun para sa akin second priority na. Pero yung damage sa sarili mo mismo, check nyo kung may whip splash ba na nangyari, masakit yung neck nyo, masakit yung ulo nyo, nauntog kayo. So assess nyo muna yung sarili nyo, stay calm, assess yourself kung okay ba kayo o hindi. Para at least matawag na sa pag tinawag mo yung police or mas maganda is 911, no? So yun yung una nyong gawin, stay calm, relax, assess yourself, and then after that, yun na, assess nyo muna din yung sitwasyon, no? Yung lugar. Kung sa highway kayo nabangga, tulad ko sa highway ko nabangga, ginilid ko na lang muna sa shoulder, no? Dun sa pinakagilid kasi mabilis. Number one priority always is yung safety. So, yung iba kasi hindi nakikita ko na bangga. Pag nahinto kayo doon, dire-diretso pa din. And then, huwag kayo agad lalabas ng sasakyan. I-check nyo muna yung paligid nyo, kung okay ba yung lugar. Kung okay yung lugar or okay ba yung scenario sa labas. Tulad ng mabibilis na sasakyan kung nasa highway ka. No? So, hindi ako lumabas. Nag-pull muna ako sa safe zone para sa akin. And then, yun. Take a pictures. Pagka okay na, safe na, pwede ka na lumabas. Kamustahin mo naman yung yung bumangga sa'yo or nakabangga mo, kung okay sila, no? So check them, assess them, kung okay sila, kung need ba ng ambulance or hindi. And then yun, check na yung damage ng sasakyan. Take a picture. Mas maganda kung both sasakyan mo saka sasakyan niya, para makita yung damage, kung sino at fault, ayan, ganyan. And then, yun, talk to the, driver, the other driver na naka-aksidente sa'yo or na-aksidente mo. And then, exchange some information, no? Like yung insurance and driver's license. And then, yun, call nyo siyempre yung police na kung gusto nyo mag-file ng report. Medyo matagal nga lang, no guys, kasi syempre maraming kinikater, lalo na pag hindi non-emergent yung accident na nangyari sa inyo, hindi kayo mapaprioritize kasi syempre tulad nung kanina may pinuntahan pa silang accident prior pumunta sa amin, and kailangan pa i-clear yun kasi much bigger accident yung nangyari. So yun, need nyo patience, mag-antay to do a file report. Pero habang nag-wait sa nag-file na ako ng claim kasi ako yung na-aksidente niya. So, at fault siya. So, yun, nag-file na ako ng claim. Nag-aantay na ako ng tawag from his insurance. And, ayun. And then, yun. Sa pag-file pala ng police report, guys, kunwari, hindi non-emergent yung nyo, tas parehas na umaandar yung sasakyan nyo, pwede ka mag-request ng kung pwede mong i-file yung police report within 10 days. So, pwede naman yun. So, dito, pupunta ka lang sa Illinois State Police online and pwede ka mag-file. And may mga pictures ka naman na tinake. So, ayun. Ganun lang, guys. Buti na lang both kami is okay. Yun naman yung mahalaga. And then let the insurance, yung car insurance magtrabaho sa mga damage ng car. And ayun, shock lang, di na pumasok kasi parang wala na ako sa mood pumasok. So ayun, ipapahinga ko na lang to and update ko kayo later, guys. Ayan guys, naluto na ni Andrea yung cordon bleu. Ayun, shoutout pala kay Randy TV, no? So nagde-daily vlog siya, guys. Si Randy TV, ito yung pinakaunang Canada vlogger na pinanood ko. I think basta 2019 kasi ang usually mga pinapanood kong vlogger sila Kong TV. Yung mga nanood na ako ng Buhay Canada, Buhay America, mga ganun. Si Randy TV yung pinakaunang YouTuber na pinanood ko. I think nasa 10,000 subscriber pa lang siya. Ngayon nasa 80,000 or 78,000 na siya. Ako lang yung cordon bleu. Galing Costco yan, guys. And yan, kakain muna kami, guys. Update na lang later. Hey guys. Ayan, update lang. Yun,
nakatulog tayo ng hapon guys, no? Currently it's take 4 p.m. and after natin mag-lunch kanina or brunch na tayo, yung ginawa namin ni Andrea is naglinis ng bahay, nag-decorate kami ng Christmas tree, and then dumating na si Klein, and usually pag dumadating si Klein yan, napakakulit niyan, kaya ayun, and then natulog kami ng hapon. I think mga 1 p.m. natulog kami ni Klein, nakatulog kami, and then yun, kagigising lang namin. And ngayon, naglalakad-lakad tayo ngayon dito sa ating village. Nasa 40s yung ano ngayon, no, weather, 40 degrees Fahrenheit. And sakto lang yung lamig. Hindi, actually malamig siya, pero kaya naman basta naka winter jacket ka. And ayun, naisipan ko lang maglakad-lakad pang patanggal ng stress guys. Ayan. Stressful din kasi mga ganyang pangyayari, yung tulad yan, umabsent ako, and may isipin ka pa, may papaayos ka pa, ang dami pang gagawin. Siguro dito ko na tatapusin yung vlog guys. Again, maraming salamat sa pakikinig, no, and panunood, especially yung pakikinig, yung mga ganitong sitwasyon guys na may mga pangyayari na di inaasahan sa atin, and sakit ng ulo, stress, yan, hindi mawawala yan. So yung mga nagda-drive dyan, ingat kayo parate, na yung mga nandito na minsan hindi naman natin kasalanan kasi talagang aksidente, hindi natin kilala yung mga nagda-drive sa likuran natin o mga nakakasama natin sa daanan. And syempre yung mga papunta dito, I hope na ayun, maging parang ano sa inyo to, yung heads up na rin na pagdating nyo dito, hindi din basta-basta yung pagdadrive, kailangan nyo pa rin talaga mag-ingat. Kaya nasabihin nyo, nagdadrive kayo sa Pilipinas and sanay kayo sa Pilipinas, and dito is mas maayos yung driving situation, walang barubal, mga ganon, pero aksidente nangyayari talaga, and may mga barubal pa rin talaga sa daanan. Again, maraming salamat sa pakikinig guys. Tatapusin ko na dito yung vlog. Maglalakad-lakad muna ako, and then baka bumalik na rin sa bahay maya-maya. Papalipas na ako ng oras o kumbaga na gusto ko lang natatawag nito, mag-relax, chill, no? Chill walking dito sa amin. Ayan, maraming salamat guys. Patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing vlogs, nursing related vlogs, at syempre mga Buhay America vlogs, mga ganitong ganap sa buhay namin dito. Kung kaya namin i-share namin, and syempre travel vlog. So far wala pa tayong travel vlog guys. Medyo ang dami ko pang na-edit nung nakaraan. Tingnan natin kung may ganap kami itong December. Pero yan, mostly siguro mga Buhay America and nursing vlogs yung mabibigay namin or magagawa namin para sa inyo guys. Again, maraming salamat guys. Ingat kayo parati, and God bless. Bye!